ay isang pagpapaalala ng aking damdamin para sa inyong lahat. Because all of us, human beings, are like grandchildren of the Lord. Kasi ang una lang naman si Adan at Eva, and the rest of us, apo na eh. Tama? And when I look at the baby, he was so helpless. He could not do anything. Kung hindi siya papakainin ng nanay, kung hindi siya tutulungan, parang, and pinaalala sa akin, you were once like that. Parang you were so helpless. Pero tinan mo ngayon, ang laki-laki mo na. You know what I'm trying to say? I provided for you. I took care of you. And I want to remind every one of us, we were once like that, a baby, so helpless. But God took care of us. And now that we are adults, some of us, most of us, masasabi mo bang pinabayaan ka ng Diyos? The things that we were worried about yesteryears, na paglagpasan na natin. Amen? Ngayon maraming sabi natin, ang dami pa rin naming problema. Huwag kang mag-alala. Dadami pa yan. Pero anong ibig sabihin nun? Tingnan ninyo ha. Alam niyo po ba, ang pinakamahabang lugar o pwedeng lakbayin ng paglalakad ay mula po sa Cape Town, South Africa, hanggang sa Magadan ng Russia, sa bahagi ng Asian continent ng Russia. Ang haba ho niyan. Kaya ho, kung nasabing pwedeng lakarin, kasi wala hong, kumbaga, lahat po ay may tulay na magdudugtong sa lahat ng mga dadaanan. Hindi mo kailangan mag-eroplano, hindi mo kailangan magbarko, dahil may tulay. Kanya namang, sa laba nitong dukakbay na to, umaabot ito ng mga 22,387 kilometers. Can you imagine that? At Google ka ng 4,492 hours to travel para sa paglalakad. At kung tuloy-tuloy, walang tulugan, mga 187 days. Pero kung every 8 hours yung paglalakad mo, tapos pahinga, a day, 8 hours a day, maaari na makakalakbay ka ng mga 561 days. Lalagpas ka, tatawirin mo ang 17 bansa, 6 na iba't ibang time zones, at iba't ibang season ng taon. Now, ba't ko ito kinikwento sa inyo? Sa kasalukuyan, ayon sa report, wala pang nagtagumpay na makatawid. Kasi tatawirin mo ang Sahara, ang init ng Sahara Desert. Tatawirin mo ang lamig ng Siberia. Talaga iba't ibang biyahe. Sobrang hirap. Almost to the point of impossibility. Pero bakit ko kinikwento sa'yo? Kasi ang Christian life, sabi nila, is not hard. It is not even difficult. It is an impossible journey without God. And let me just tell you this. Yung Christian life, yan po ay marami ang nakatawid. Marami na ang nauna sa atin. And they were able to endure. They were able to overcome. At yung faith that worked with them is the same faith working in us. Kaya tingnan niyo po, sabi ng Bible, na napakaliwanag sa Hebrews 12. Sabi niya, therefore, since we have so great cloud of witnesses, ito po'y tumutukoy doon sa mga nasa chapter 11. And sabi niya nun, surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run, look at the words, with endurance, the race that is set before us. So sabi niya, tuloy tayo sa ating pagtakbo. Ito, pakinggan niyo ha. And fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Now, kaya ho yung sinasabi ating real faith. Yan ay, yung sinasabi ni James, hindi yan sumusuko. Hindi yan mahinang faith. Yan ay buhay. Kapag tinignan nyo ng mabuti, tingnan nyo, si Jesus mismo, yung pong pinaka-object ng faith, siya rin ang may akda at siya rin ang magpapaganap ng pananampalataya na yan. Kaya nga ho, tingnan ninyo, sabi niya, siya na-endure niya yung hostility ng mga makasalanan, laban sa kanya, pero napagtagumpayan niya yun. Kasi nasabi niya, kaya tayo rin, walang dahilan para sumuko. Kaya tingnan niyo yung summary, para mabalikan lang natin. Yung totoong pananampalataya, hindi yan sumusuko.
Nagtutuloy-tuloy yan. At kayang sumunod yan sa salita ng Diyos. Malagi natin nasasabi, hindi namin kaya, tao lang kami. Of course, hindi natin kaya kung tayo lang. But the faith that we receive from Jesus, the faith that He authored, the faith that He is perfecting, is a faith that obeys God's word. Hindi lang yun. Hindi madaling magmahal ng walang favoritism. Come on. If we're honest, we are prejudiced people. Lagi mukha pa lang tinitingnan natin, ay, ano yan, hindi mabuting tao yan. Wala pang ginagawa. Itsura pa lang. Di ba? Kaya doon pa lang alam mo na kagad na imposible yung sinasabi ni James. Yes, it is really impossible. Kung wala ang Diyos, hindi natin kakayanin yan. But the faith we receive, we do the impossible. Tingnan nyo, it proves through works. Hindi lang yun. Controlling the tongue? Naku po, ang hirap mag-control ng tongue. Who can tame the tongue? Every one of us stumbles in that area. Pero sabi ng Diyos, once that faith is perfected, magugulat ka how your tongue is being controlled. And ito pa, sabi ganun, and it chooses God's wisdom na hindi earthly, hindi selfish, hindi natural, hindi demonic. Kasi pag selfish at saka may bitter jealousy, naku, sabi niya, ano yan, either earthly yan, o kaya natural or demonic yan. But the wisdom I'm telling you is pure, peaceable. Wow, talagang sobrang nakakatuwa na it's beyond us. And it submits to God's ways, surrenders to His sovereignty, and now is patient and prayerful. What does it mean? It only means that we can experience God's power. Nasusundan po natin. So dun ho tayo magfo-focus. And maybe to some of us, biglang nasasaktan tayo, parang ang tagal naman, yung tagal ko ng Christian, pero parang walang nangyayari sa akin. Isang posibilidad, baka mali yung faith na pinangahawakan natin. Ang isang posibilidad, totoo, pero hindi mo kailangan magmadali. Bakit? Naalala nyo ang may akda ng James? Sino? Si James. At si James, siya yung half-brother ni Jesus na hindi naniniwala kay Jesus. Pero eventually, naniwala din. Kasi nakita niya na nag-resurrect si Jesus, talagang sabi niya, yes, indeed, He is the Son of God. He is the Messiah. Kaya ang sabi niya, sabi niya, James, the bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Doon paliwanag na inangkin niya na siya yung bondservant ni Jesus. At kaya naman, hinihikayat niya yung mga Christians, huwag kayo susuko ha. Para sabi niya, sinulat niya, in-encourage yung mga Christian, come on, huwag kayo susuko. Bakit? Kasi yung faith natin na totoo will persevere. Now, listen. Maraming mga tao, di ba, ewan ko, kung tatanungin niyo po yung mga farmer, ewan ko kung familiar kayo sa Chinese bamboo. Sa Chinese bamboo. Pag Chinese bamboo, pag yan ay tinanim mo, pag nakita mo yan, parang tagal. Parang unang taon, parang wala. Pangalawang taon, parang wala pa din. Pangatlo, pang-apat, parang ang ganyan lang, ang liit-liit lang. Pero pagdating ng ikalimang taon, maya magugulat ka. Doon sa ikalimang taon, in 6 weeks, bigla lang mo siyang uusbong ng napakabilis to 80 feet in just 6 weeks. Ang tanong, lumaki lang ba yung bamboo in 6 weeks? Obviously not. Kasi sa ilalim, pinalalago yan ng Diyos. Kumbaga, mayroong lumalalim na ugat. And minsan, ganun din sa Christian faith. Minsan parang walang nangyayari. Bakit ang daming ang tagal. Huwag kang mag-alala. May ginagawa ang Diyos sa'yo. Hindi mo lang alam. Bigla ka lang magugulat. Oo nga, no? Ito, para naman ma-encourage kayo ng konti. Alam niyo, isa sa pinaka-struggle sa akin, mainitin po ang ulo ko. Madali po akong magalit, nambabato ako kung nagdadrive ako, nangahataw ako ng side mirror pagka nagka-counterflow. At huwag kayong mag-alala. Christian ako at pastor na, nangahataw pa. Para ako nagpipreach, in the name of Jesus, mga ganyan. No. So, minsan tinatanong ko yung sarili ko, Lord, totoo ba ako? Lord, baka naman wala akong karapatan talaga. Ang tagal ko yung tinataglay. Pero mayat maya nagpe-pray ako, nagpapasalamat ako sa Diyos na alam kong babaguhin niya ako. Alam nyo,
bigla na lang hindi ko maintindihan. Parang ba't hindi ako nagagalit? Malapit na ako mainis dahil hindi ako nagagalit. Ano nangyari sa akin? Parang, bakit ganoon? Dati nagpipreach ako habang nagdadrive. Siyempre ako lang makausap ko sarili ko. Pero, surprisingly, binago talaga ng Diyos. Sabi ko, anong ginawa ng Diyos? Bakit ganoon? Anong nangyari? Hindi ko maikikwento sa inyo muna ngayon, pero pag nagising ka na, kikwento ko sa'yo. Pero what I'm saying is this, wag na wag kang susuko. God is doing something in you. And I believe, kaya naniniwala ako sa prinsipyong 2 steps forward, 3 steps forward, 2 steps back. Then 3 steps forward, 2 steps back. Tama? Ibig sabihin, kahit na umuusad ka, kahit pa isa-isa lang, alam mo, totoo yung faith mo kasi umuusad ka. Are you following? Pakisabi sa katabi mo, huwag ka ma-discourage ha. Kasi totoo ang ating pinaniniwalaan. Totoo si Jesus. Okay? Ngayon, tingnan ho natin ito. Kapag dumadaan na tayo sa napakaraming mga pagsubok, dahil lalo na sa panahon natin ngayon, gusto natin lahat instant eh. Di ba? Instant noodles, instant yung mga instant coffee, di ba? Lahat, ang dami gusto natin instant. Pati sa, lalo sa wifi, gusto natin mabilis pag nagbabuffer. Ano ba? Ang tagal naman yan. Galit ka na kagad sa PLDT, galit ka na sa kung ano-ano. Inaaway mong Globe, inaaway mong Smart. Kasi ang tagal eh. Unang-una, wala ka namang subscription, mahiya ka nga. Gagalit ka ba? Nagmamadali tayo lagi. So, yung ating kultura, parang ini-encourage na parang lahat nagmamadali. So tuloy, alam nyo ba, ang speed, kaaway ng Diyos yan. Kasi ang sabi ng Diyos, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and they will not get tired. They will walk and they will not get weary. Kaya ang tao na nakakilala kay God, marunong silang mag-intay because they understand that their God is in control. Relax sila. Kaya nga ang mga nagmamadali, yung agad-agad madalas naloloko tayo pag nagmamadali. Tama? Kaya relax ka, yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin, how does real faith respond when life is hard? Pag humihirap na parang walang nangyayari, Lord, asan ka? Hindi namin alam. Ang dami na namin problema. Hindi namin alam paano namin haharapin. Pataas yung presyo ng gasolina. Ano nang gagawin namin? So, lahat, iba nagrarally na. Iba bang, paano magkokontrolin yan? It's beyond us. Kaya ito ang dapat natin maintindihan. May sagot si James. Real power or real faith experiences what? God's power. That power is readily available to all of us who have real faith. Yung pag genuine yung faith mo, mayroon kang kapangyarihan na at work and kailangan mo yung maranasan. Paano? Pansinin nyo ha? Ang gandang ginawa ni James kasi sinandwich niya eh. Nagsimula siya sa consider it all joy when you encounter various trials so you do not give up. Then again, he's telling us to do the same. We are to persevere, we are to pray, we are to proclaim. Sabi niya, you want to experience the power of God? Then real faith will persevere. Real faith will pray. Real faith will proclaim. Hindi siya natatakot sabihin kasi totoo yung kanyang pinananampalatayaan ng Diyos at siya ay hindi mo kailangan magdalawang isip. Kayo are so confident to proclaim about Him. Now, tingnan po natin to. Let's start with the word persevere. Now, napakaliwan sabi ganun. Sabi niya rito, therefore, be patient. Alam mo ibig sabihin ng patient? Yung literal translation yan, long suffering. Grabe, ang habang parang I am willing to go to that strength, to that extent. Bakit? Kasi alam ko hindi ito masasayang. Kung halimbawa, manganganak ka, naisip ko lang yung anak ko lang, no? Kasi sabi nila, 11 hours daw na nag-labor eh. To some, mas matagal pa.
Pero bakit mo titiisin? Tapos, di ba, pasigaw ng pigaran, walang yaka! Bakit mo titiisin yun? Kasi may inaabang kang lalabas na baby. Tama? Tama? Tingnan ninyo, paglabas, limot mo na lahat. Pero you're willing to suffer that long because there is someone pressure coming out. Someone precious, I should say, coming out. Kung alam mong precious yan, willing ka maghintay. Hello? And kaya yung sinasabi ng Lord, therefore be patient. Bakit? There is someone so precious coming. Hindi ito yung mundo natin. Our Lord is coming. Yun ang pinaka-precious. Kumbaga, kung ikaw ay may kadate, at gustong-gusto mo yung kadate mo na yan, yung love na love mo, parang kahit ang tagal niyan, iintayin mo yan. Kasi alam mong darating at darating siya, and that person is so precious. Ganon din, kung ang asawa mo, mahal na mahal mo, hindi ka magsasawang mag-intay. Nagkakatin na anak natin, pagka late na dumating, hindi mo pinagsasawang antayin. Makakatulugan mo, yes, but you're always expecting that they are coming. Bakit? Because they are precious. Di ba? Ganun din, pag ikaw ay nagninegosyo, may profit, it may take long, but you are continuously trying to wait. Bakit? Alam mo parating yung gustong mangyari. Pero kung wala ka ng pag-asa, ay bahala na. Pero ito, sabi ng Lord, no, He is coming. Gusto mong malaman paano mag-intay? Gayahin mo yung mga farmer. They wait for the precious produce of the soil. Paano? Being patient about it until it gets what? The early and the latter rain. Kumbaga, itong mga farmer na to, willing sila maghintay. Importante yung early rain. Yung early rain, yun po yung magpapalambot ng lupa. Yung latter rain, yun naman po yung magpiprepare para mag-mature na ho yung mga tanim, para i-harvest na. Kung wala yung mga ulan na yun, naka, walang harvest. Now, anong sinasabi sa atin dito? Bagamat yung farmer pwedeng magbungkal, bagamat yung farmer pwedeng magtanim, bagamat yung farmer pwedeng maglagay ng fertilizer, isang bagay na intindihan mo when you are waiting, when you are patiently, perseveringly waiting, hindi mo makokontrol ang ulan. Hello? Hindi mo sabihin, hoy ulan, bumagsak na! Hindi mo magagawa yun. Hindi mo mauutusan yung cloud na pumunta sa'yo. Eh siyempre ngayon sa technology, sabi na may cloud seeding, pero hindi mo makukuha yung totoong ulan na kailangan sa pagtatanim. Naunawaan po? So, anong sinasabi sa atin ng Diyos dito? Ang sinasabi ng Diyos sa atin, ganito ang faith. Di ba? The farmer trusts God with what he cannot control. And he works faithfully with what he can control. Because faith does the same thing. Faith is not learning how to control God's timing. Faith is learning how to trust God's timing. Hindi mo man agad makita yung resulta, relax ka lang. May timing ang Diyos. Okay tayo? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magmadali, matatapos din yan. May timing si God. Huwag kang magmadali sa mga pinagdadaanan mo. Titigil din yan. Di ba? Titigil din yan. Basta ang mahalaga, magtiwala ka na may tamang timing si God. Kaya ulitin natin, sabi niya, tinuloy niya pa. Faith, you too be patient. Ikaw din, ikaw. Strengthen your hearts for the coming of the Lord is near. Look at the words. Yung word na strengthen your hearts, ang ibig sabihin, establish your heart. God said, build up your heart. What God is saying is that He's not always changing our circumstances. He's not trying to fix our circumstances. He's trying to fix us. Yung ating karakter. Kaya nga, establish your, kasi itong totoo, yung problema, yun ang naglalabas kung anong laman ng puso natin. Sabi nga ng isang author, crisis does not make a man. It only shows what man is made of. Di ba? Kaya alam mo kung ano yung laman ng puso mo, lalabas yun sa panahon ng may pressure. Kahit na, tingnan nyo, yung mga tao, magpupuri sa Panginoon niya, talagang pasayaw-sayaw pang ganyan, no? Gulatin mo, lalabas yung laman ng loob. Subukan mo lang, takutin mo lang. Lalabas yung katotohanan. Di ba? Kaya maraming tao, parang ano sila, okay sila. Parang ang bait, praise God, hallelujah. Nung naapakan na,
pag malambot pa. Nga, ganun, lumalabas ang katotohanan. Para yung toothpaste eh. Pag pinisil mo, kung ano yung laman sa loob, yun ang lalabas. Kaya minsan nilalabas yun ng Diyos, hindi para hiyain tayo, kundi just to show us where God wants us to become better. Okay tayo? Hello? Kaya tingnan nyo, pagtaas ang gasolina, dali sabihin, the Lord provides. Yun kung meron ka. Biglang wala. Biglang tumaas yung gasolina. Ay, nako, ano ba yan? Sisisihin na si Trump, sisisihin na si Netanyahu, sisisihin na si Khomeini. Di ba? Kung sino-sino na sinisisi. Sisisihin ng presidente, sisisihin ng ang mga nasa gobyerno. Hindi. Ang Diyos may hawak sa lahat. Naunawaan? Establish your heart. Learn. Ano yung dapat natin matutunan? Di ba? Kasi trials reveals what is inside us. You see, God is not not to fix our circumstances. He is what? To form our character. So tuloy tayo sa verse 9. Kaya do not complain, brethren, against one another, so that you yourself may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. Ano napansin niyo? Pag nape-pressure tayo, sino sinisisi natin? Sa bahay, pag malang kakainin, kanya-kanyang sisihan na yan. Tama? Hindi ka kasi nagtatrabaho eh. Kulang kinikita natin. Away na yan. Teka diba, sino ba nagpo-provide? Si Lord. Hindi naman yung asawa mo eh. Hindi yung kumpanyang pinagtatrabahuhan. Si Lord ang nagpo-provide. Kaya huwag nating isipin na tayo ang nagkumikilos kaya tayo Of course, pag tayo ay masipag, sabi ng Diyos, bibigyan niya tayo. Kasama yan sa kanyang rules eh. Pero, siya pa rin ang nagpo-provide. Naunawaan? Kasi yung farmer, masipag sila, pero pag di umulan, paano? Si Lord pa rin ang magpo-provide. Kaya, kinan nyo ha, alam nyo ba yung salitang do not complain? Ang ibig sabihin niyan, umiikot ang mata. May sabihin, mag-aral kayo para magandang kinabukasan nyo. Yan na naman. Kita mo ang hirap ng buhay natin ngayon. Ganun, umiikot yung mata. Tama? Ibig sabihin, kayo, magtrabaho kayo para may kakainin tayo. Yan na naman. Sa totoo lang, reklamo tayo na reklamo. Kaya pati sa mga boss natin, di naman tumataas sa sweldo namin, ikot na may mata. Diba? Bakit? Alam niyo bakit? Kasi we are always looking at each other when problem comes. Doon lumalabas. Kasi yan, yung ating attitude, yung pag-grumble, yung pagkoreklamo, is actually a sign that our hearts are impatient. Parang impatience na yun ay nagpapakita lang na wala ka rin pasensya sa Diyos. Nanuan? Bakit? Para sabi mo, Lord, mali naman timing mo eh. Ang tagal ko naghihintay. Di ba? Tapos, ito pang binigay mo asawa sa akin. Tamad. Di ba? Hindi tamad yan eh. Tinamad na lang yan dahil ikaw napangasawa. Hindi na totoo lang. Ang sipag kaya nung nililigawan ka niyan. Hinahatid ka, sumasakay sa jeep. Di ba kahit na hating gabi na, hatid ka pa, ang sipag. Nung napangasawa ka na, tinamad. Kasi lagi mong binubunga ay, ayoko na nga, wala pala nangyayari. Di ba kaya nga alam nyo, maniwala kayo sa hindi dapat yan nagtutulungan yan nagtutulungan. Kasi sabi nga nila, sa bawat tagumpay ng lalaki, sa likod niyan ay babae. Di ba? Kung feeling mo bigo yung asawa mo, malaki kasalanan mo, hindi mo siya tinutulungan. At sa bawat kabiguan ng lalaki, alam mo kung sino nasa likod niyan? Bruha. Di ba? O kaya, vampira. Bakit vampira? Meron ka vampira. Yan. Talaga nakakarindi yan. Di ba? Sinisip-sip lahat ng dugo mo. Kaya tuloy, hindi nagiging nahihikayat. Hindi siya natutulungan to become better. Now friends, listen to this. Kung naniniwala ka that our God is in control and He loves us, do you think He will allow anything that will destroy us? Pag-isipan nyo. Tanong mo yung kasama mo yan. Palagay mo, binigay ng Diyos para sirain ka? Hindi. It is to build us up. Amen? It is to build us up. Kaya nga, don't be impatient with God. God is in control. Because hard seasons reveal what's really living inside our hearts. Naunawaan po? Kaya nga,
tingnan nyo, sabi sa verse 10, as an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Can you imagine? Ang gilang niyang example, tingnan niyo yung mga propeta. Yung mga propeta, they speak the very word of God. But it doesn't mean that they are comfortable. Bakit? Si Jeremiah was imprisoned. Si Elijah was hunted. And many prophets were rejected. Ang hirap ng kanilang buhay, but did they stop doing the very mission that God entrusted them to do? They never did. Tuloy pa rin sila. Bakit? Kasi alam nila, it's not about our comfort. It is the mission that God placed upon our hearts. Kasi hindi naman ito ang mundo natin eh. One day, He will come and He will reward all of us. Diba? Kaya nga, tatandaan natin ito ha. Minsan, ginagawa sa amin, Lord, ang faithful ko sa iyo. Tapos ganito pa nangyayari sa amin. Friends, faithfulness never guaranteed comfort. It has always guaranteed God's presence. Maintindihan nyo yan. Mag-handle kayo ng D-group. Ano ba to? Akala ko, be-bless kami. Una, parang ako, bless ako. Nag-attend ako ng D-group, nakakatuwa. Naghahanda ka na ngayon. Nagluluto ka na. Ini-invite mo sila. Tapos biglang hindi darating. Something came up. Nakaluto ka na. Tapos, buti sana ko isa lang. Mamaya, nagte-text isa. Something came up. And nobody came up. Lahat. Bakit ganyan? Di ba? Sunod-sunod. Nung una, exciting. Pangalawa, parang pahirap ng pahirap. Yung iba naman, magdadala na ng food, nakaka-excite. Yung iba, pag marami na nakikitang pagkain, hindi na nagdadala. Nag-uuwi na lang. Di ba parang, ay ano na nangyari sa amin? At itong maganda, nag-aaral ka. Paghahanda mo sila, magre-reklamo pa sila sa turo mo. Nakakaantok naman siya magturo. Inuulit lang yung sinabi no Sunday. Di ba? Parang hindi man lang na-appreciate yung effort mo. Huwag kang mag-alala, hindi sila ang judge, si Lord. You may not see it immediately. Yung gagawin ng Diyos sa atin. He's fixing and continually forming our character. Kasi nga, ang importante, yung presence ng Diyos. Yun yung iiyak ka, Lord, grabe nahirapan na po ako. And you would sense the very loving embrace of God. Yun ang isang bagay na hindi mo may pagpapalit. Now in verse 11, we count those blessed who endured, who have heard of the endurance of Job. Biglang ginamit niya si Job. Kasi grabe yung pinagdaanan ni Job. And have seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful. Pag binasa mo yung Bible, walang kasalanan si Job. He was so faithful to God. And yet, in one day, he lost everything. Wala yung kanyang business, nawala yung kanyang mga anak, nagkaroon siya ng sakit, tapos nagkaroon siya ng rejection. Socially talaga, parang dating tumutulong siya, tapos yung mga tinutulungan niya, tinatalikuran siya, pinandidirian siya, tapos pati yung kanyang mental anguish and spiritual anguish. But he never stopped. He kept on saying, God, I need to talk with you. I need to explain myself to you. Talagang sa kanya, isa lang gusto niyang kausap, Lord, kayo lang. Hindi siya maintindihan ng mga kaibigan niya. He was being condemned. Diba? Yung pinagdadaanan mo kasi makasalanan ka, kasi walang niya ka, kasi maraming pinalilamangan mo kapwa mo. Diba? Hirap na hirap ka na, tapos pinagbibintangan ka pa. Hindi madali yun. And sa lahat ng bagay, alam nyo, kapag may pinagdadaanan ka, tapos ikaw pa yung dinidiin na parang ikaw may kasalanan, naku, parang wow, ayoko na nito. Pero amazingly, si God, pwede naman siyang pabayaan na eh. Pwede sabihin, bahala ka na sa buhay mo. But God never did that. Anong ginawa niya? God Himself appeared to Job. At sabi niya, then Job answered, nagpakita na si God sa kanya. And Job answered the Lord and said, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Hindi pwedeng pigilan ng layunin mo, O Diyos. Who is this that hides counsel without knowledge? Sabi tuloy ni God, therefore I have declared that which I did not understand, Lord. Sorry, Lord. Marami akong hindi naiintindihan. Because at first he was trying to say, Lord, wala akong ginawa. Ito ako, mabuti akong tao, pero ito nangyari sa akin. Lord, you have to explain this to us. Marami sa ating ganyan. Lord, hindi namin naintindihan anong ginawa namin. Anong kasalanan namin? Paliwanag mo. Di ba? Yung iba pa sa atin sabihin, pagdating ng araw, pag nakita ko si God, ang dami kong tanong. Hindi totoo yan. Pag nakita mo si God, tulad lang din ni Job. Sabi niya, Lord,
Marami po akong hindi naintindihan. Too wonderful for me, which I did not know. And sabi niya, hear now, and I will speak. I will ask you and you instruct me. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Therefore, I retract and I repent in dust and ashes. Kung alam lang natin, yung alam ng Diyos, hindi ka na makakapagsalita. Kasi sa totoo lang, ang ganda ng huling salita ni God dito, ni James dito eh. Balikan lang natin ha. Ano sabi niya sa James? Verse 11, ito yung pinakasusi. That the Lord is full of compassion and is merciful. Hindi man natin maintindihan ang kanyang ginagawa, isang bagay na tiyak ako. Without God's compassion and mercy, we're all dead. Tapos na tayo. Kaya nga ho, itong kantan to, paborito, isa sa mga paborito ko itong kanta eh. Pero itong kantan to, papaalala sa atin, walang bagay nangyari na hindi mabuti. Narinig niyo na itong kanta na to, di ba? Hindi ba? Alam niyo to, hindi niyo lang maalala. All things work for our good. O, naalala niyo na? Hindi pa rin. Though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Okay? Naalala niyo na? Hindi mo maalala, nakatulog ka eh. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. When your pathway grows dim and you just don't see Him, remember, you're never alone. Hindi ka nag-iisa. He promised that He will never leave us nor forsake us. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He is compassionate and full of mercy. You can trust the heart of God. He cares and loves us. Kaya alam niyo po, minsan nakakalimutan lang tayo magpasalamat eh. Yung asawa ko nakakainis na eh. Ano ka ba? Unang pasalamat ka, Lord. Thank you, binigyan mo ako ng asawa because sabi mo, he who finds wife finds favor of you. Isipin mo naman, tingnan mo ang sarili mo. Bakit ka pagbibigyan ng asawa para makasama mo lang habang buhay at para magdusa? Hindi, yung asawa mo, hindi ikaw. Pag-isipan mo. Ako nga pag iniisip ko, sabi ko, Lord, thank you ako sa asawa ko. Parang, sino ako para paglingkuran niya? Sino ako para suklayan niya pagka siya nagugupit sa akin eh. Kaya kung naiinis kayo sa gupit ko siya. Love you, sweetheart. Isang-isipan, sinatsaga niya ako yan. Amya, bakit ayaw mo ako sa barbero? Eh kasi baka mamali ang gupit sa'yo. Makita lahat ng toklat mo. What I'm saying is this. Sino ka para bigyan ng nanay na meron ka ngayon? Sino ka para bigyan ng magulang na magtatrabaho para lang sa kakainin mo at pag-aaral mo, para lang masigurado meron kang kinabukasan? Sino ka para bigyan ng anak para maging kasiyahan mo at minsan nauutusan? Sino tayo? Yun lang may makasama tayo. Sino tayo para bigyan ng isang magandang lugar where we can worship the Lord? Samantalang ang iba ay nagtatago dahil hindi nila alam dahil hindi sila pinapayagang sumamba ng malaya. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Sino tayo na para dalhin sa isang lugar tulad dito para lang matulog? Our God is so full of compassion and mercy. Let's thank the Lord. Bigyan tayo ng bansa na tulad ng Pilipinas. Alam niyo, yung Pilipinas, sabi nila, mahirap. Hindi. Sa dami ng ninakaw ng leaders natin, buhay pa tayo. Ang yaman natin. Pag-isipan niyo mabuti. Kung sa ibang bansa yan, baka hindi na sila makakain. Tayo nakakakain pa. May aircon pa tayo. Nakakapag-drive pa tayo kahit na ang dami na nilang ninakaw. Diba? Let's thank the Lord.
Lord, thank you hindi mo kami pinababayaan. But you allowed all these things because you're teaching us something. Minsan, nadali natin magturo, masama sila. But how about us? Ano bang naging contribution natin talaga? Have we contributed something para umangat yung bayan? Or we are also part of the reason why our problem is getting aggravated? Pag-isipan niyo mabuti. Minsan, ang dali natin yun eh. Kaya nga pala sa atin, your suffering may be loud today, but God's mercy will speak louder in the end. Yun isang bagay na nga, si Job, yes, ang ingay nung pait niya, pero yung tinig ng Diyos mas malakas sa huli. And the Lord, binalik niya lahat ng mga nawala ni Job, doble pa. Napansin niyo? Kasi yung mercy ng Diyos, hindi natin kayang sukatin. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, matulog ka lang, ang Diyos natin ang nag-aalaga sa iyo. Nagkakaintindihan? And of course, hindi talang mananatiling nagpe-persevere lang, tinitiis lang natin, parang okay na yan, sige na. God is not telling us to be like stoics na bahala na kung anong mangyari. Hindi ganon. He wants us to bring our sufferings to God. Kaya nga we have to pray. Because real faith will pray. Kaya tingnan nyo, ang galing ng Diyos. Tingnan nyo, above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth or with other oath, but your yes be yes and your no, no, so that you may not fall under judgment. Bakit? Kasi yung mga tao minsan, Lord, sobrang hirap na kami. I promise you, pag ako pagka talagang binless mo ako, maglilingkod ako sa iyo, Lord, promise. Hindi na. Alam ng Diyos ang heart natin. We don't need to give His promises. We need to hold on to His promises. Sa halip, alamin natin yung pangako niya. Hindi yung pangako natin na importante, kasi yung pangako natin, napapako yan eh. And sabi ng Lord, in fact, as Christians, we don't need to swear because we are known in our honesty. Alam niya ang Christian, pag sinabing mo nagsalita ka, para ka nagbibigay ng yung personal oath sa Diyos because si God nakikinig. Kaya tinama, that you may not fall under judgment. He hears every word we say. He hears every attitude we express. Lahat yun, alam ng Diyos yun. Kaya sinasabi ng Lord sa atin, hindi mo kailangan i-express pa, I promise, honestly. Wala na. You must be honest. You must be truthful. But in order to do that, you must have an authentic faith, believing that God, the promises of our God. Bakit? Kaya tinanong sabi niya, Lord, is there anyone among you suffering? Anong gagawin niya dapat? Nagsasuffer ka? Don't complain. Don't make promises. Instead what? Pray! Yun ang gawin mo. Mag-pray ka. You trust the Lord, then you pour out your heart to God and say, Lord, nahihirapan po ako sa ganitong kalalagayan ko. Tulungan mo ako. Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. You pray. Prayer is just telling the Lord what you have in your heart. Hindi na kailangan yung bulahin pa sila, God, you are so great and wonderful. Lord, hirap po ako. Lord, nahihirapan na po ako. Wala po kaming makain. Lord, nagdudusa ho kami. Masakit po yung nararamdaman ko. Kasi tatay natin siya eh. Saan ka tatakbo? Kung siya yung ating tatay, siya yung ating matalik na kaibigan, siya yung ating asawa as a church, we are the bride of Christ. Siya yung, kumbaga, siya yung totoong nagmamahal sa atin, sabihin natin, nararamdaman natin. Hindi masama yun. Alam nyo, katulad nila, may nagpa-pray sa akin, ayaw na tuloy magpa-pray ulit. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo ako, may sakit ako. O sige, Panginoon, kung hindi mo siya pagagalingin, kunin mo na siya. Sayang pera niya. Pero kung pagagalingin mo, pagalingin niyo na, kawawa naman. Pastor, wala ka namang ganyanan. Di ba? Kasi, baka kunin ako ni Lord eh. Nagpa-pray ka mo eh. Di sasabihin natin kay Lord kung ano na talagang gusto mo. Kung ayaw mong mamatay pa, di sabihin natin, Lord, ayaw niya pa pong mamatay eh. Pero gusto niya na pong gumaling. Kaya linawin naman niyo sa kanya, ba't kailangan niyang gumaling? Kasi maraming tao gustong gumaling, wala naman dahilan. Hindi naman niya alam ba't sila bubuhay. Di kawawa lang, puro consumption lang din ang kanyang haharapin. Naunawaan po. You tell God, nagsasuffer ka, you pray. Ano pa sabi niya? Ang ganda naman, buti na lang hindi laging suffering ang buhay. Is
Is anyone cheerful? Ibig sabihin, may mga seasons of life. Mayroong mga seasons ng suffering, may seasons of rejoicing, may season of blessing. And sabi gano'n, he is to sing praises. On both seasons, ano sabi niya? You focus on God. Nakuha natin? Kahit anong pinagdadaanan natin, sa Diyos tayo tumakbo. It's like saying that real faith does not run from God in suffering. Ayoko na kay God, nagsasuffer ako. And it does not also forget God in success. Kaya maraming mga tao sobrang pinagdaanan ng hirap and they run to God. And after running to God, after a while, hindi naman agad-agad, binless sila ng Diyos. Oh, huwag mo kalimutan si God. Ganun kasimple yun. Meron pa nga lumapit, Pastor, pag-pray mo naman ako kasi nahirapan ako. Nung dati, yung tithes ko parang 1,000 lang. Kasi nga, okay naman ako, faithful ako. Ngayon, Pastor, laki na ng kita ko. Maabot na ng 100,000 yung tithes ko. So pag-pray mo naman ako, sige, pag-pray kita. Lord, pwede ba yung kita niya pababain mo? Sa 1,000 para hindi siya mahirapan. Kawawa naman nahirapan na siya Ay, wag naman, Pastor, wag naman. Wag naman. Yung kakayanan na lang. Yan, sabihin mo yung totoo kasi para alam mo rin. Kasi maging totoo tayo sa Diyos, yung totoo, tatay natin siya Sa totoo lang, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos kasi siya talaga yung natatapunan ko ng aking nararamdaman. Oh Lord, nahirapan ako pa nagpipreach ako, natutulog talaga siya Sinasabi ko talaga. Sabi ko, pero wag niyo naman siyang patulugin ng tuloy-tuloy, ha? What I'm saying is, I'm open and telling God what I feel. If I'm suffering, I pray. If I'm rejoicing, I sing praises to Him. Are you following? So, napaka-simple na sinasabi ng Diyos. And let's continue. Sabi nga doon, tignan nyo ha. You see, biglang sabi niya, is anyone among you sick? Bakit pati-pati pag may sakit? Then, he must what? Call for the elders of the church. And they are to pray over him. Alam nyo ba, pag nagsasuffer ka, minsan kaya mo pa kahit mag-isa ka lang Kapag ikaw ay masaya, siyempre kayang-kaya mo kahit mag-isa ka. Pero minsan, pag may sakit ka, parang feeling mo nag-iisa ka na talaga. Lalo na kung nakarating kang ganun, parang wala kang maasahan, wala kang masabihan, lalo na kung byuda ka pa, wala kang matawagan. Ano gagawin mo? Yun ang nakalimutan natin. Tayo'y kabahagi ng isang katawan. Tayo ay kabahagi ng isang church. Kaya alam nyo, sa laki na ganito, tatandaan nyo, during that time, ang kanilang church ay house to house. They meet. Kaya nga in our case, we grow in small groups. Kaya may small groups. Kaya minsan we encourage you to be part of the small group so that you would understand what it means to be part of the body of Christ. Kasi iba, parang, ba't ako mag-small group? Busy-busy lang ako. Kaya pagdating ng araw, nakita mong talagang kailangan mo ng panalangin, wala kang malapitan. Bakit wala kang makitang pamilya? Wala kang makitang pamilya kasi we need to understand that we are not alone. Yes, God's presence is there. But one of the manifestation of God's presence, alam nyo ano? His body, the church. Ang sarap nun na meron kang kapatid na alam mong kasama mo, nagpipray kaya. Sabi niya, then he must call for the elders of the church. Yung mga sa small group, yung mga leaders, puntahan ka, ipag-pray ka. Hindi mo kailangan yung pastor. But in the body of Christ, in the smaller settings, andyan sila, they can pray for you. Those who are ahead of you, those who are more matured in the relationship with God. Nakaka-encourage kaya. Ngayon, ito na sabi niya, and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Anong pang gagawin natin? Since we're part of the body of Christ, ano sabi niya? Tingnan niya, you pray for the sick, then you anoint with oil. Ano ibig sabihin ng anoint with oil? Dalawang ibig sabihin. During the days of Jesus Christ, yung oil, medicinal yan. Naalala niyo yung Good Samaritan? Nung meron siyang na hold up, ano ginawa niya? Pinahiran niya ng oil. Dala niya lagi yun. Kasi to them, it's medicinal. At the same time, yun din ang isang paraan parang to remind them of the presence of God. Kasi it symbolizes the Holy Spirit. So ang idea, parang gusto kong i-encourage ka,
okay lang. Kung ang gusto ng Diyos sa iyo ay mapadoktor ka, nandito kami, sasamahan ka namin kung kinakailangan. Kung kailangan mo ng gamot, nandito kami, tutulungan ka namin. Pero ang iba, lalapit kung kailan may kailangan, hindi sila kilala. Kailangan tulong po, nagatin ako si CF. Saan? Kanino? Kaninong D-group ka? Sino area pastor mo? Hindi ko alam. Pati mo alam. Dapat kilala mo yung pamilya mo. Naunawaan po? Sa dami ng manloloko sa panahon natin ngayon, yung ang bangko may sistema na, nagloloko pa Gagamitin pa yung bangko Lahat sa church pa kaya? Alam niyo man, daming dito lalapit, pingin tulong. Kailangan namin ng gamot. Alika, bila ka ng gamot. Ay, hindi kailangan ko pera. Kala ko gamot kailangan mo. Hindi, pera po. Sige. Saan ka bang, ano ba sakit mo? Tingnan ko nga. Uuwi po kasi akong probinsya sige, hatid kita sa bus. Yung iba hinatid na The following Sunday na naman. Bakit? Kala ko umuwi ka na sa probinsya. Di ba taga Bicol ka? Opo, pero bumalik po ako kasi parang walang gamot doon Naintindihan niyo ibig sabihin? Paano kung walang small group, wala accountability? Kaya wag ko kayong magagalit kapag minsan parang ang laki-laki ng church, di ba lang ako tinulungan? Hindi po. Because this property that we have is not ours. They belong to Jesus. So we need to be responsible. We need to be good stewards. Kaya naman, may system din tayo. And God taught us that. Paano? They met in the temple and they met house to house para may sense of accountability. And everyone is working together for the glory of God. Okay tayo? Kaya I encourage you, be part of a small group. Di ba? Ngayon, kung hindi nyo alam paano ako magiging part, may Let's Connect. Ina-announce naman may Let's Connect. Kung gusto nyo, mag-Welcome Wednesday. Pwede kayo magkaroon ng group doon. Kung young people kayo, punta kayo sa Elevate. Kung mga singles kayo, punta kayo sa Big. Di ba? Kung sa adults, ang dami Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, daming dahilan. Huwag kayo magagalit Sino sa inyo may small group na? Membro kayo na small group. Sige, taas yung kamay nyo. Baba natin ulit. Sino yung wala pa? Wala pa, huwag kayo mahiya. Hindi ka naman uhusgahan. Wala pa. Okay, konti lang. Sino dito yung hindi nagtaas ang kamay? Bakit? Ganun lang. Kasi alam nyo it takes a lot of humility, it takes a lot of honesty to be part of a small group. Kaya naman, doon natin matetest yung totoong loving one another. Dahil kung wala yun, paano natin malalamang nagmamahal tayo? Kasi puro hipokrito sila doon Huwag kang mag-alala. Kulang pa sila ng isa. Punta ka na. Di ba? We are not here to judge one another. We are here to help one another. Yun ang idea ng Diyos. Kaya nga, you anoint them with oil. And look at this. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick. Ano bang ibig sabihin ng faith? Dapat ba yung uutusan mo yung sakit? Lumayas ka dyan, sakit. Hindi ganun ang faith. The prayer offered in yung bang faith, dapat walang pagdududa, kahit single doubt lamang. Hindi. Sabi ng isang, sa Mark chapter 9, Lord, I believe, but help me overcome my unbelief. It is an honest expression na sinasabi natin, Lord, ito po yung kalalagayan ko. Because I believe that you're God and you're real, you're a person, I'm telling you what I'm going through. That's faith. Lord, nagdududa po ako, pitulungan niyo po ako. Naunawaan po? Kasi yun ang idea nun. Ito yung faith. Without faith, it is impossible to please God. Everyone who comes to God must believe that He exists. For He is the rewarder of those who believe in Him. Naniniwala ka nag-i-exist siya, then tell Him your concern. Tell Him your problem. Yun ang sinasabi. Kapag pinag-pray may sakit, may kami pinag-pray. Sabi niya, Pastor, hirap na po ako. Totohanang sabihin, Lord, marami nakarinig nun. Kasi nag-pray kami, marami kami. Lord, nahihirapan na po yung kapatid namin. With all sincerity, Lord, kung hindi mo na mapagaling, Lord, pauwiin mo na siya at makapagpahinga na siya sa presence ninyo. Pero kung pagagalingin mo, Lord, please, gawin mo na agad. And the following day, umuwi na siya sa Lord. Mali ba yung prayer? Hindi. Kasi sinasabi mo sa Lord kung ano talagang nilalaman ng loob mo Di ba? Yung iba talaga,
siyempre naintindihan mo, gusto pa rin lang mabuhay, pero just calm them and let them understand to be with Jesus, hindi masama. Naunawaan? Kaya lang, ito yung ano, kaya nga, yung promise will restore the one who is sick. Who will restore? Whether medicine yan ang gagamitin ng Diyos, doctor yung gagamitin ng Diyos, o kung ano man, sabihin mo pa rin sa Panginoon. Ang problema lang, minsan, nauuna yung advice natin kaysa sa prayer. Di ba? Brother, may sinisipon ako eh. Ay, wala yan. Pag-pray mo ako, ganyan pa. Pag-pray mo ako, tagal ng sipon ko. 1 linggo na, tsaka may ubo pa eh. Maglagundi ka lang. Advice ka agad eh. Pag-pray mo naman muna. Di ba? Malay mo kung anong source ng kanyang ubo at sipon. Pag-pray naman ninyo kasi si Lord magtuturo sa atin anong gagawin. Hindi yung advice agad. Hello? Kasi mas magaling tayo mag-advise. Ang sakit ng tiyan ko. Ay, okay lang yan. Ano lang yan? Pahiram mo lang ng asayte de manzanilla. Agad-agad. Ganun kagad. Bakit hindi? Humingi ng prayer. Di pag-pray mo. Tama? Andiyan pa kayo. So yun ang isang bagay na madisiplina tayong konti. Yung anak ko, nilalagnat, pag-pray nyo naman. Ay nako, tawa-tawa lang. Pagtawa-tawa na natin yung sakit. Diba? Baka dengue eh. O tawa-tawa nga. Ay nako po, pagtatawa ng talaga tayo ng mundo. Parang mga Christian, may tawa-tawa talaga to. Hindi, makinig tayo sa Diyos. Amen? Mag-pray tayo. Then the Lord will lead us. Kahit na doktor pa yan, kahit na gamot pa yan, kahit na walang medical intervention, si God pa rin ang nagpapagaling. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, they will be forgiven. Ano sinasabi niya? Minsan yung sakit, may kasalanan na nagawa. Kasi nangyayari din yun eh. Kaya nga, ang karugtong niyan, kaya nga ang mahalaga ito, when we pray, the prayer of faith is not confidence in our ability to pray. Minsan ganun eh. Hindi ako marunong mag-pray eh. Hindi naman. It is confidence in God's ability to act. Naunawaan? Doon tayo nakafocus kay God. Kaya naman, the power of prayer does not come from a perfect faith. Why? The power of prayer comes from a perfect God. Naunawaan? Andiyan pa tayo? Si God. Now, tuloy tayo. Tingnan kasi minsan yung sakit, dala din ng kasalanan. Kaya sabi nga ng ibang doktor, yung tinatawag ng psychosomatic illnesses, minsan because of too much worry, ng isip na apektuhan. Yung isip kasi, hindi lang yung parang isip mo, may sakit ako. Hindi. Meaning, it affects your mind, no? Yung iniisip mo. Kaya minsan, hindi na naintindihan na merong tinatawag na spiritual therapy. Meron ding sakit sa spirito. Kaya nagkakasakit ang tao. Kaya sabi niya, confess your sins to one another. Now, hindi sinasabi rito, ito yung basic principle para hindi kayo malito Hindi sinasabi rito na kailangan makonfess mo lahat ng kasalanan mo. Hindi ganon. Public sin, public confession. Nagkakaintindihan. Private sin, private confession. Ang idea ng confession dito is that you affirm, you confirm, you agree. In other words, sinabihan ka na, mali ang ginagawa mo. Ang tigas ng ulo mo, hindi. Tapos kayo nagkasakit ka ngayon. Bigla ngayon, oo, inaamin ko na, nagkasala ako. Yon. Kasi sinabihan ka na eh. Yun ang idea ng confession dito. Hindi yung parang, kailangan i-confess mo lahat para gumaling na ako. Paano kung di ka gumaling? Ano ko ninyo? Ang idea kasi dito, parang binalaan ka na, sinabihan ka na, mali ang ginagawa, tinuloy mo pa din. Naintindihan? Andiyan pa kayo? Kaya sabi niya, so confess one and pray for one another. Tingnan nyo he did not inassure na mahihil ka so that you may be healed. Naunawan. Kasi may mga pagkakataon na yung sakit na yan, hindi necessarily gagaling ka. Magagaling ka sa Diyos, sa langit ka na. Pero minsan, pagagalingin ka talaga because it's really because of sin. Like bitterness, sinabihan ka na, patawarin mo na kasi yan. Ayaw mo pa rin magpatawad. Alam nyo, ang dami nagkakasakit because of bitterness. Di ba? Ngayon iba naman, dahil sa kawo-worry, huwag ka na kasing mag-worry. Worry ng worry, nagkasakit. Naunawaan po? Kaya, minsan sinasabihan ka na. Then, sabi teka, itong isipin nyo. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Now listen, para tayo magkaliwanagan. Secret sin sometimes keeps us sick.
confession opens the door for healing. Kaya magtataka maraming tao, marami silang tinatago sa kanilang puso na hindi lang masabi-sabi, natatakot sila. And it causes them too much stress, kaya sila nagkakasakit. Para ho yan yung bata, naalala ninyo, yung kwento ni Peter. Naalala niyo pa si Peter, nung naglalaro ng tirador, biglang tinamaan yung pato ng lolo niya. Tumalsik. Ano yun? Dugo yun eh, dugo. Ayan, buti hindi umabot sa'yo, kundi bato ka na ngayon. Di ganun, patay. Siyempre, takot no. Tinago ngayon ni Peter. Biglang sabi ng kapatid, "Hi Peter, I saw what you did." Nakamatay na, nakamatay. Please don't tell anybody, don't tell Lolo, don't tell. Yeah, but you know what? Nasaya na. Di ba? Di guilty. Ito na ngayon si Peter. Meron silang assignment ng paghuhugas ng plato. Sabi nung, time nung ate niya. Sabi ng ate niya, Andrea, you are to wash the dishes today. Yeah? And Peter will go with us in the mall. Sabi niya, no. Peter told me that he will take care of the dishes. And kami na, then I'll go with you. Sabi niya, yes, Peter, right? Peter, am I right? Yes. Walang magawa, pero punong-puno ng takot, sama ng loob. Binamanipulate na si Peter. Masakit na ulo niya, dami niyang problema. Kasi, patay siya sa lolo niya eh. Hanggang sa hindi niya na makayanan. Talagang sobrang hirap na siya. Sabi niya, "Lo, meron akong kukumpisal sa inyo." "Ano yan, anak?" "Napatay ko po yung pato niyo." "Alam mo anak, alam ko na yan nung una pa lang napatay mo. Nakita ko din eh. Inaantay ko lang aminin mo." O, isipin niyo yung mga dala nating sakit ng ulo. Dahil sa takot nating malaman ng iba. Samantalang pwede mo namang sabihin sa Panginoon Diyos at kung sino mang taong involved. Amen po? Tatahimik ang buhay mo. Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Kaya pagdating sa verse 16, therefore confess your sin. Look at the words. The effective prayer. That prayer is so effective. It's so powerful. And we who are forgiven by Jesus, we are the righteous people of God. Can you imagine if we will all learn to pray? Ano kaya mangyayari sa bansang ito? Sometimes we complain more than praying. Mas marami tayong reklamo kaysa sa prayer. Reklamo sa mga government officials. Are we praying for them? Sa totoo lang. Di ba? Reklamo sa mga church leaders. Are we praying for them? Kaya ang tanong sa atin, kunyari ako nabasa ko, nalaglag isang pastor. Ay ko, Lord, iyak ako bigla eh. Lord, hindi ko man lang napag-pray. Bless ako sa mga libro nila. Tapos ito ngayon, ang dami lang kapalpakan. Never ko silang pinag-pray. Bigla ako naalala, ang dali nating maghusga. Kahit sama nila, hipokrito sila. But if they're part of the body of Christ, bakit hindi natin sila pinag-pray? Kapatid, learn to pray for one another. We belong into one body. Pag isa nagkasakit, lahat tayo damay. Di ba? May kasabihan sa Pilipino, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Meron lang madali. Kaya damay tayong lahat. So I beg of your prayers. Bakit? Kasi tao lang din kami. But prayer, because it's so powerful, it releases God's power into real situations. Prayer changes hearts. Prayer transforms lives. Prayer brings heaven's power into earthly problems. Gandang-ganda ako sa sinabi ni John Chrysostom. Sabi niya, the potency, yung kapangyarihan ng prayer has subdued the strength of fire. It has bridled the rage of lions. It has expelled demons. It has broken the chains of death. It has assuaged diseases. It has rescued cities from destruction. It has stopped the sun in its course. It has arrested the progress of the thunderbolt. Grabing kapangyarihan ng prayer. Ang tanong, and that prayer has been given to us Christians. What are we doing with it? Are we praying? Asar ka? Naiinis ka sa tatay mo? Are you praying for him? Naiinis ka sa asawa mo? Are you praying for him? Kaya sa halip na dibdibin mo yung problema mo, uulitin ko, tuhurin mo
Ay, wag ganyan. Tuhurin mo. Baka nga ganunin mo. Patay yan, di ba? Hindi. Kaya we pray. We bring to God in prayer. And look at what he says. Elijah was a man with a nature like ours. Well, si Elijah, grabe, pinadala niya yung apoy eh. Grabe yun. Hindi ko kaya yun. He prayed and sinabi niya, wag uulan. Hindi umulan, 3.5 years. So sabi niya, grabe yun, hindi ko kaya yun. Hindi. Pareho lang na si Elijah. Ang sinasabi ng Diyos, tao lang din siya. Nadidepress din siya. Natatakot din siya. Kapareho lang na si Elijah. Kumakain din siya ng 3 beses ang araw. Kapareho na si Elijah, nagugutom din. Kung may sunglass lang ng panahon na yon, magsasunglass din si Elijah. Katulad ni Renato. Kapareho lang natin si Elijah. Inaantok din siya tulad mo. Naunawaan? He is just like us. Kaya nga pinatulog siya ng pinatulog ni Lord eh. Naalala nyo? Pinatulog siya ng pinatulog. Kasi, kapareho lang natin siya. But he was able to confront the king. He was able to stand at the Mount Carmel against all false prophets because he prayed. Naunawaan po. God does extraordinary things through ordinary people who pray. Pakisabi sa katabi mo, God can use you. But you have to pray. Pray. Real faith prays. Kaya sabi ang galing. Kaya pinaalala niya ulit, then he prayed again, and the sky poured rain on the earth and produced its fruit. Friends, faith waits. Faith works. Faith prays. And God moves. Amen po? Kaya today, makakaread tayo ng testimony before we go to the last point na talagang nakita niyo how the Lord answered prayers. So andito po si Caleb and si Ronnie to share with us their journey of prayer. Good afternoon. I am Rolly de la Cruz, married to my ever-loving wife, Lani, for 22 years. We're blessed with a son, Caleb, whom we have committed to raise in the Christian faith. We joined CCF in 2019 and currently serving the Lord as the group leader and members of various ministries. Good afternoon. I'm Caleb, 21 years old and in my 3rd year of college. A D group member and a leader, part of the core leaders of Elevate Angono, the Exalt and the host team ministries in CCF Angono. At around 7 p.m. of November 16, 2024, while my wife and I were in CCF Angono attending a D Leaders Assembly, Caleb, who attended an Elevate Fellowship, sent a text message saying, "Bahay na po." Everything seems fine, but when we got home, around 9 p.m., we saw Caleb lying on his bed with dried blood on his nose and vomit in the kitchen sink and toilet. Caleb was incoherent. I immediately called his group leader, and together we immediately brought Caleb to the nearest hospital. However, we were advised to transfer to a larger hospital that is better equipped to handle the case. Caleb has seizures throughout the ambulance ride, and even after we arrived at the Medical City emergency room, he would scream, move uncontrollably, then lose consciousness. This cycle happened several times. 6 people needed to restrain him. From the ER, Caleb was transferred to the ICU. We were told he had slim chance of survival. An emergency open brain surgery was immediately done to relieve the pressure caused by the bleeding. The neurosurgeon told us that the extent of Caleb's injuries included swelling behind his head, bleeding on both sides of the brain, upper outer layers, a small bleed internally, and slight skull fracture on his forehead. It took nearly a week for the bleeding in Caleb's brain to finally stop. To make things worse, he developed ICU-acquired pneumonia. My wife and I felt helpless and hopeless, and we were clueless about what exactly happened to our son and if he could survive. The hospital bills
of more than ₱1 million was also a growing concern. After my son's operation, his DGOP leader and our DGOP leaders initiated a campaign for corporate prayer for Caleb. At 12 noon of November 19, 2024, a call for prayer and fasting via Zoom for Caleb's healing and recovery began. This lasted for 16 days until the day of his discharge. Many people joined and countless others messaged our family offering prayers for his healing and financial provision. While all of these were happening, we sought financial assistance from various foundations and government agencies. A fundraising project for selling various merchandise was also launched. Many gave support and financial aid, including strangers. We were overwhelmed by how God sent people to help us. There were enough funds on hand or guarantee letter will be issued every time a payment was due. God's hand of provision never felt short. 11 days from my open brain surgery, I was taken off my ventilator and sedation meds. The following day, I was moved to a regular room. When I regained full awareness, I was surprised to find myself in a hospital room. That was when I told my parents of my last recollection of what happened to me. My head traumas might have been caused by a slip on the floor, followed by a strong hit on the wall. I didn't realize at the time that my parents were afraid I may not recognize them when I woke up. But by God's grace, I did, along with everyone else who came to visit me. In just 20 days from the initial admission, we were given discharge orders. Though the total bills was in the millions, we just signed a promissory note of 200,000 pesos only, payable in 15 days. Just over a week later, we received a call from the hospital informing us that a guarantee letter has been issued covering the remaining balance. God is truly amazing. As my recovery continued, we discovered during the physical therapy that my locomotor skills were not affected. Even though the doctor said that healing and improvements would take time, God, in His mercy, chose to accelerate that process. Instead of the usual 6 months of recovery from an open brain surgery, my skull replacement procedure was successfully done only 3 months after that incident. Praise God. The main area the doctors wanted to work on was my speech. I stand here deeply grateful to God that I am personally sharing with you the testimony of His miracles in my life. I also shared this in a radio station and have been delivering messages in different CCF gatherings. Aside from this, my professors made some special arrangements which allowed me to continue with my college education without any delays. Please allow me to share what my non-born-again Christian colleague told me. She said that Caleb's healing was due to the faith of the church. She believed that the miracles happened because of the prayer offered during prayer o'clock, as well as prayer from our families, friends, relatives, CCF Angono members, other CCF satellite churches, and even people we never met. We are forever grateful to all of those who fervently prayed with us. God says in James 5:14-15, "Is anyone among you sick? Then he must call for the elders of the church, and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he committed sin, they will forgive him." We are blessed to have a God who hears and answers prayers of our brother and sister in Christ. He truly makes the impossible possible. To our loving and faithful God be all the glory and praise. Praise God, praise God. Tayo na po ay tutungo sa panghuli. Of course, ito po yung napaka-importante. We do not just pray, we proclaim because we believe in the power of our God. Amen po? Kaya naman, ang galing ho ni James, parang after
telling us how difficult it is to journey in our Christian faith, bigla niyang pinaalalahanan. He bookended with this. Sabi niya, "My brethren, if any among you strays from the truth, and one turns him back." Ano sinasabi niya? Parang, listen carefully. Sinasabi niya rito, sabi niya, tingnan niyo yung tao hindi nagrebelde. Little by little, he strays from the truth. Now, alam niyo po, dito babantayan natin ang ating mga sarili. Kasi, bagamat yung faith ay totoo, minsan, kapag mali yung ating mga nasamahan, tandaan niyo, sabi rin ni Paul, bad company corrupts good morals. Hindi yan bigla. Unti-unti lang, a little compromise here, a little compromise there, magtataka ang layo mo na. Nakuha ninyo? Kaya yun ang isang bagay na dapat nating maalala. Kaya sa pinapaalala ng Diyos, yung mga distraction from God. Minsan, yung iba nga, hindi ko sa inilalahat, no? Iba, nagsimula muna, sige, ano nang muna tayo, online na lang muna tayo. Again, hindi masama yun kung talagang hindi kaya. Ha? O dito naman tayo. Kasi habang pinagagaan mo yung buhay mo, minsan hindi ko sinasabing lagi, minsan yung comfort, sinisira yung ating potential. Remember, may kasabihan na, comfort destroys potential. Kaya minsan wag natin hanapin yung madaling paraan. Kasi sometimes, if we are always looking for the easier route, ganyan, we get crooked sa ating mga lakarin. So God is giving us warning. Pero as a church family, hindi dapat yun, lumayo na siya, hayaan mo na yan. Wala tayong pakialam dyan. Hindi totoo yun. If we understand the faith that God gave us, hindi yan makasariling faith. Lagi nag-iisip yan on how we can work together and finish the race. Tingnan nyo, sa Galatians, sabi niya, brethren, even if anyone is caught in any trespass, nakita mo nagkasala, anong gagawin mo? Grabe naman! Christian ba yan? Ginagamit lang yung church niyan. Ginagamit. Agad-agad, meron na tayong kagad ganong judgment Relax ka lang. Sabi niya, kung nakita mong nakasalanan, ano gagawin mo? You who are spiritual, you think you're spiritual, you think you're walking according to the will of God. Ano dapat mo gawin? Restore such a one in a spirit of gentleness. I-social media mo. Banatan mo! Ipakita mong masamang tao yan. Ganun ba? Yun ba sabi? Hindi. With gentleness, pero liitan mo lang ang sulat. Para gentle. Ganun ba yun? Di ba? Ang idea, each one looking to yourself so that you too will not be tempted. No? Bantayan mo kasi tayo rin mahina Ang sinasabi niya, we care for each other kasi tayo, tao lang din tayo. We are all saved by the grace of God. We are not saved because we're good. We're not saved because we're self-disciplined. We are not saved because we are morally upright. No, we are saved because of the grace of the Lord. So let's be gracious with one another. Naunawaan? Minsan, Christian ka na, kapal ng mukha nito. Di ka na nahiya. Wag ganun. Be gentle. Kapatid, Christian ka na, hindi yan magiging mabuti para sa'yo. How can I help you? Di ba dapat ganun ang isip natin? Kahit sa mag-asawa, pa-church ka pa, ha? Mga magulang nag-elevate ka, tapos ganyan ka. Wag ganun. Wag natin gamitin yung mga, parang tinutulak natin sila. Tinasabi ng Lord, bear one another's burdens and thereby fulfill the law of Christ. Ano sasabi niya? Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Kaya alam mo sakit Minsan, sabi nga nila, Christians are the only people who shoot their own wounded soldiers. Hindi ako payag. Kung masama yung tao, tulungan natin. Christian tayo Naunawaan? Huwag nating apakan. Kamali. Sisiraan pa. Aapakan pa. Huwag. Tulungan natin. Mahina tayo. Kaya sabi ng Lord, di ba? Yung babae, caught in an adultery. Ano sabi niya? Nagsulat Tapos biglang hamyang gano'n. Sige, yung walang kasalanan siya, unang bumato. Unti-unti, nawala. Kasi ang idea niya, hindi ko sinasabing itolerate ng kasalanan. Kasi sabi niya ulit sin no more. That worse will not happen to you. Tama?
Sinabihan niya pa rin. But he's trying to help her to be restored. Kaya sa atin, yun ang ating iniisip. Kaya tinan nyo, sabi ng Lord, paalala niya, tinan nyo, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death, and he will cover a multitudes of sins. Bago mo maisip pa yung ibang tao, yun lang kapatid mo, nakasama na eh. Minsan kasi, di ba, pagka wini-win natin yung tao sa Lord, tuwan-tuwa tayo from sinful, very sinful guy, tapos naging Christian, hallelujah! Tapos pagka nagkasala, parang lahat na pinupuna, bakit ganyan ginagawa mo? Bakit ginagawa mo? Eh, hindi ko alam eh. Hindi ko alam na ganun. Hindi pala tama yun. Minsan hindi pa nila alam. Kaya tinuturuan pa natin sila. Tama ba? Eventually, they will know. But even then, tulungan pa rin natin sila kasi lahat tayo merong mga bagay na it takes a lot of time bago magbago. Kaya nga nagtutulungan. O, naunawaan. Andiyan pa kayo. Now, tinan nyo ha. A healthy church, tanda natin to, does not ignore wandering believers. Nagkamali, mayroong mga question sa isip, biglang may napunta sa maling paniniwala. Hindi lang, relax lang. I-guide natin. Huwag nating i-condemn. False prophet ka! Mga ganun, huwag naman ganun. Tulungan natin. Matututo din naman yan eh. Dahan-dahan kasi they will understand the truth because they see the love of Jesus in us. Are you there? Are you still there? Now, para lalo natin ma-appreciate yan, let me just end with the story. Because a healthy church lovingly brings them home. Do you still find the body of Christ as your home? Alam niyo ba sa Tagalog yan? Tahanan. Yung matatahan ka sa mga mapag-iyak mo. Ang ginawa natin tirahan. Tirahan tayo ng tirahan. Wag, hindi yun ang ating hangad ng Diyos sa atin. We are a family. We belong to a loving family of Jesus. Hindi ko sinasabi na ito-tolerate natin ang kasalanan. What we're trying to say is, I'll show you that what's wrong and I'll help you to get back home. I'll help you to be on the right track. Are you following? Now let me end. Naalala niyo itong kwento na to? Ito po ay kwento ni John, Apostle John, at ni Eusebius of Caesarea. Noong late na sa buhay ni Apostle John, kinento po ito ni Clement, no? At na-notice niya isang bata na with great potential. And that young man was passionate, energetic, and eager to follow Jesus. Sabi ni John, in-entrust niya sa isang pastor. Sabi niya, I commit this young man to you before Christ and the church. For a while, everything seemed to go well. Okay, nag-grow yung bata. Tuloy-tuloy sa Panginoon doon. The young man was baptized and began growing in faith. But over time, something tragic happened. Meron pong isang hindi magandang bagay na nangyari. Dahan-dahan, nahulog siya sa mga maling kasama. Eventually, na-involve siya sa mga kriminal. Yung kanya pong puso tumigas at naging leader ng isang band of robbers na nagtatago sa kabundukan. Nalaman ito ni John. Kadali-dali siyang pumunta doon sa church, so sabing gano'n, nasan na yung young man na pinagkatiwala ko sa'yo? Sabi ng pastor, talagang yumuko yung pastor, sabi niya, patay na po siya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Patay na po siya sa Diyos. Pinaliwanag niya na yung bata naging kriminal at ngayon, namumuno na ng mga makakriminal na namundok na. Agad-agad, tingnan niyo ang puso ng apostol. Hindi niya hinayaang ganun na lang.